Angelica de la Cruz nakatanggap ng banta sa buhay, damay pati pamilya. Damay nga maging ang pamilya ng dating actress at ngayoy politiko na si Angelica de la Cruz matapos makatanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay. Sa kanyang Facebook account, ibinahagi ni Angelica ang natanggap na sulat na naglalaman nga ng banta sa kanyang buhay, maging ng kanyang pamilya. Sa naturang sulat ay pinapaatras si Angelica sa kanyang pagtakbo bilang pagkabise-alkalde ng lungsod ng Malabon. At kung hindi raw ay baka kung ano ang sapitin at kahinatnan ng kanyang pamilya. Maliban sa pagbabanta ay may nakalakip pang 3 bala ng baril. Narito ang buong sulat. Angelica de la Cruz, mapagpalang araw sa iyo. Umatras ka na sa laban ng Vice Mayor ng Malabon. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan mo at ng pamilya mo. Ibinahagi nga ni Angelica sa kanyang official Facebook account ang naturang sulat. At may caption nitong, siniraan, kinasuhan, ngayon naman tinatakot, anong kasunod? Grabe na, pati family ko dinadamay ninyo. Matatandaan namang hindi ito ang unang beses na nakatanggap ng pagbabanta sa buhay ang actress. Noong June 7, 2022, ibinahagi din niya sa kanyang social media account ang larawan ng 4 na bala ng baril. Kasama rin dito ang sulat na tila banta sa buhay niya at iba pa niyang kamag-anak. Bago naman ang naging pagbabantang ito sa buhay ni Angelica, ay nauna na siyang sinampahan ng kaso kung saan ipinagkibit-balikat lamang niya. At ayon pa nga kay Angelica, bagamat alam niyang parte na ng sistema sa politika ang siraan at pagkakaso, ay hindi pa rin nawawala ang pangamba niya sa kanyang buhay at kaligtasan. Mababasa nga sa isa sa kanyang mga recent post. Grabe talaga ang politics pag hindi nila nakuha ang gusto nila sa siraan, next step, kakasuhan ka naman nila. Hay, baka sa susunod niyan ipapatay niyo na ako ha? Mariin naman kinundina ng mga netizens ang naturang aksyon na ito laban kay Angelica. Komento pa nga ng ilan. Ganyan kadumi ang politika sa Pilipinas kasi ginawang business na ng mga kawatan ang politics para yumaman at magkaroon ng kapangyarihan. Dagdag pa ng isa, binabantaan at tinatakot kapag alam na tagilid ang kalaban. The more na ganyan ginagawa ng kalaban, the more na makikisimpatya ang tao sa kanya. Kasi nakakatakot kayong mapwesto. Nang dahil sa politika mananakot pa ang kalaban mo, huwag kang matakot, ipahuli mo sa NBI yan. Grabe ang politika ngayon. Mas importante pa rin ang buhay. Diyos ko po, nakikita siguro ng kalaban na malakas si Angelica, kaya idinadaan sa pananakot. Ayon pa sa isang netizen. Hindi na bago yan sa Pinas kahit sa ang sulok ng Pinas may pagbabanta sa kalaban. Minsan nga inuunahan na nila yung tumatakbo, pinatutumba na agad. Mga sakim sa posisyon yung mga ganyan. Akala nila pag sila naupo ayos na. Mas pasan nila yung daigdig dahil sa maduming pamamaraan kung bakit sila nanalo. Nasa taas ang nakamasid, huwag pakampante. Ayon din sa isa pang netizen, madami talagang pera sa politika. Tignan nyo, may handang pumatay, wag lang matalo. Yung ganitong mga tao ang nakakatakot manalo. Alam mong hindi maganda ang hangarin sa bayan pag nanakaw lang. Ingat po, Miss Angelica. Kwento pa ng isang netizen. May napanood ako ang ganyan sa politiko din. Ilang araw na siyang nabigyan ng pagbabanta. Tapos ayun, biglang tinuloy nga. Kaya nakakatakot mga simpleng banta maaaring totohanin. Ganyan ang politika pag dehado, puro banta. Parang dito sa amin sa Batangas, may mga ganyan ding nananakot. Dodoblihin dapat ang security, mayor at vice engge para walang sagabal.